Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng mga nasawi sa ambush sa Marawi, Lanao del Sur noong nakaraang Miyerkules. 5 ang namatay sa insidente, kabilang ang isang batang 6 na taong gulang. Makibalita tayo kay Helen Quinanola ng GMA Davao. Ilang metro lang ang layo ng mga bahay na ito sa kampo ng militar sa Marawi City. Kaya nang may mangyaring bakbakan nitong Miyerkules, nadamay ang ilang residente. Sakop ng Mindanao State University ang lugar. Kabilang sa mga nasawi, ang 6 na taong gulang na anak ng ginang na ito. Nakiusap siyang wag nang ipakita ang mukha para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Kasama raw niya noon ang kanyang anak nang maipit sa bakbakan. Pagtakbo namin, nabingi kami talaga. Pagpasok namin sa kwarto, dala ko yung 2 kapatid ko lalaki at anak ko. Doon nila nakitang may dugo ang bata dahil sa balang tumama sa kanyang likod at tumagos sa kanyang puso. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Nailibing ang bata ng araw diing yun, alinsunod sa tradisyong Muslim. Ayon sa ina, ang paglibing sa kanyang anak ay simula ng paghingi nila ng hustisya. Napakasakit kasi nag-iisang anak ko yun. Ang gusto ko talaga, mabigyan siya ng hustisya. Paniwala ng mga kaanak ng biktima, galing sa mga sundalo ang balang tumama sa kanya. Bagay na itinanggi ng militar. Ang tawag doon sa bata ay crossfire. Hindi natin pwede pagbintangan ng ating kasundaluhan. Hanggang ngayon wala pang nahuhuli sa mga armadong nakaengkwentro ng militar. Nagsimula raw ang gulo ng tambangan ng mga salarin ang isang military truck. Posibleng may kinalaman daw sa politika sa lugar ang nangyari. Hadlok tanga nganong naingon ani. Panginabuhi, imbes nga manarbaho, may dili may manarbaho kay mahadlok. May pasok na ngayon sa Mindanao State University. Pero takot din ang mga guro at estudyante. Nahihirapan kami papunta sa mga simbahan namin dahil nakakatakot eh. Wala kaming makikitang tao na lumalabas sa bahay. Bantay sarado naman ng militar ang paligid. Helen Quinanola, Nagbabalita, Pilipinas.